Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang inyong mga gabi? Nakatulog po ba tayo lahat ng maayos? So, purihin ng Panginoon, narito na naman po tayo sa ating morning devotion. So, bago po tayo magpatuloy sa ating mga araw, tayo po muna ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating devotion po for this morning ay pinamagatan po nating Brand Ambassadors for Christ. Amen. So, ang ating verse po ay mula sa Colossians chapter 3, verses 12 to 14. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them together in perfect unity. Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, a popular clothing retailer requires that its sales clerk dress like models in the store windows who advertise its clothes. This practice is referred to as guarding their brand. The idea behind it is that shoppers will be more likely to purchase clothes because they will want to look like the people they see wearing them. In consumer-oriented culture, it's easy to be seduced into thinking that we can buy acceptance by wearing the things that beautiful people wear. Retailers would have us believe that looking good will make us desirable. Amen. So, sa sa usually yung sa mga clothing brand, 'di ba may mga models sila. So, sinusuot 'yun ng na pinapasuot nila sa mga models, pinipicturean nila, at 'yun ang ipo-post nila as advertisement or video sila. At yung iba nga katulad dito sa ating devotion, yung mga clerk na sa store, sa clothing store. So sinusuot nila yung damit na ina-advertise nila para makita ng mga tao, ay, uy, parang maganda tong damit na to sa akin. So mapapabili ka kasi makikita mo sa kanya maganda. So iniisip mo baka maganda din sa iyo. So, very popular po yun sa ating, ngayon, sa ating culture ngayon, So, yun yung isa sa mga tactic nila. Yung ipapakita nila sa'yo na maganda yung, syempre maganda dapat yung model, tapos maganda yung hubog sa kanya ng damit, maganda yung pagkakasukat sa kanya ng damit, para maakit ka na bumili. So, sabi po dito, sa karugtong, sometimes we even convince ourselves that we can win followers for God by making ourselves attractive to the world. So yun yung minsan nahahawa tayong mga Christians na pakiramdam natin makakapag-win tayo ng souls kung makikibagay tayo sa kasuotan ng mundo or magiging attractive tayo sa paningin ng mundo. More on parang physical or yung pakikisama natin sa kanila, for example, na halimbawa merong mga kaibigan ka na manginginom at gusto mong share ng salita ng Diyos at ang ikakatwiran mo kaya ka umiinom para ma-sharean mo sila. Yung mga ganon. So, ibig sabihin, sinusuot mo yung kasuotan nila, yung kasuotan ng mundo, thinking that you can win them to Christ by wearing what they wear or by doing what they do. So, but the Bible is clear about what's really important to God. So, He wants us to look like Jesus in our character. In a sense, Jesus is our brand. For we are being conformed into His image. Sabi po yan sa Romans 8:29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So yun po, tayo po, para tayong mga brand ambassadors ni Jesus Christ, At ang nais po ng ating Diyos ay maging katulad tayo sa image ng kanyang anak, ng Panginoong Hesukristo, hindi po image ng mundo yung gagayahin natin. To be conformed to the image of His Son. Sabi po dun sa Romans 8:29, So bilang brand ambassadors, ito po yung dapat nating isuot. Sabi po dito, we attract others to Christ when we put on His attributes, which include tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, and above all, love. Yun nga po yung nabasa natin kanina sa
Colossians chapter 3 verses 12 to 14 na clothe yourselves, sabi po doon, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. At dun sa verse 14, and over all these virtues, put on love. So yun po pala yung dapat na isuot natin bilang tayo ay brand ambassadors ni Christ. So bilang brand ambassadors ni Christ, kailangan ipapakita natin sa buong mundo kung papaano ang ating Panginoong Hesukristo yun po yung mas makaka-attract sa kanila pag ang isuot po natin is yung character ng ating Panginoong Hesukristo So instead of polishing and protecting our own image, we need to be guarding and reflecting the image of God, which is being perfected in us through Christ. Amen. So kaysa po tayo sa sa image ng mundo, mas naisin po natin na tayo ay ma-reflect natin yung image ng anak ng Diyos, which is si Jesus Christ nga po. Amen. So very common po sa ating mga believers na pag tayo nga po, katulad nga po ng na-explain ko kanina, minsan ang naiisip natin is para tayo ay makapagdala ng kaluluwa kay Kristo is makisama tayo sa kanila. Gagawin natin yung gagawin nila, ay yung ginagawa nila, tapos ay mag-share tayo ng Word of God. Maganda po yung intent ng ating puso, pero yun nga po, malinaw po ang sinabi ng ating Diyos sa kanyang salita, na ang dapat pong ipakita natin bilang brand ambassadors, dapat ang ipakita natin is yung image po ng ating Panginoong Jesus para ma-bless po ang mga tao sa atin. So kailangan ang makita nila sa atin, tayo ay may compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. At totoo po yan, marami na po tayong mga narinig na mga testimony ng mga kapatid at marami tayong mga nakita ng mga kapatid na talagang blessed na blessed tayo kung paano sila binago ng Panginoon, lalo kung kakilala natin alam natin na ganito siya dati, let's say lasinggero siya dati, laging nagwawala, laging may kaaway, o pariwara ang buhay. Tapos nakita natin ngayon, gentle na siya, very patient, mapagpakumbaba na siya, hindi na ma-pride, mabait na siya, matulungin. Yun po yung parang mas tayo na ano kayang meron sa taong ito. So mas ma-curious sila ngayon na maisuot din nila yung yung sinusuot mo, ano kayang meron sa taong ito, ganyan. Bakit kaya siya naging ganyan? So mag-iisip sila ngayon, at pag nalaman nila na naging Christian siya. So alam naman natin, lahat naman ng tao gusto ma-develop din ang kanilang character, di ba? Mapaganda rin ang kanilang pag-uugali or paganda rin ang kanilang buhay. So syempre, pag nakita nila na ganun, magkakaroon din sila ng desire na maging katulad mo or maisuot kung ano yung kasuotan mo, At sabi po doon, pinakamahalaga, over all these virtues, put on love. Kasi mahirap nga po pag wala talagang pag-ibig. Mahirap din magkaroon ng compassion. Ano ba sa Tagalog yung compassion? Mahabagin. Maawain. So pagka po walang pag-ibig, mahirap po magkaroon ng compassion, kindness, humility, gentleness, at patience, tsaka forgiveness. Sabi doon sa verse 13, forgive as the Lord forgave you. So yun po yung mga dapat po nating ipakita sa mundo para ma-attract po natin sila na lumapit sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung kagandahan sa sa ating Panginoon. Ang ways kasi ng tao lagi is parang to compromise. So parang dahil gusto natin na may gusto tayong makuha, magko-compromise tayo para masunod din yung gusto niya at masunod yung gusto mo, parang win-win. So kadalasan ganun tayo. Kahit sa ating mga relationships, pagka may gusto magkaiba tayo ng gusto, ang natin is magko-compromise, para parehas na masunod yung kagustuhan, So, sa ating Panginoon po, malinaw po yung sinabi niya na hindi po natin dapat i-compromise yung pagiging ambassador natin ng Panginoon Jesus. Hindi po natin kailangan umayon sa mundo para maka-attract ng souls para sa Panginoong Jesus. Though maganda yung ating purpose, pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon, na makikigaya tayo sa kanila para makapagdala ng kaluluwa sa kanyang Naalala ko po dati nung
bata-bata pa kami, bata-bata, nung mga college days, syempre meron pong mga nanliligaw, ganyan. Tapos, sinabi po ng isang kapatid sa amin na, oh, gamitin nyo na yung mga ganda nyo. Para bang, ang ibig niyang sabihin is, gamitin namin yung mga ganda namin para mang-attract ng mga a-attend, So, dapat po pala, instead na physical beauty, mas more on inner beauty po yung ipapakita natin para, yung ma-attract sila sa ating Panginoong Hesus. Ma-attract sila sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kumbaga, dun sa produktong ini-endorse natin. Halimbawa po nag-i-endorse tayo ng pampaputi. So, kailangan po, makikita nila sa atin na maputi tayo. So, kung nag-i-endorse tayo na babaguhin ng Diyos ang buhay mo, mapapaganda ang kalagayan mo sa Panginoong Hesus, ma-develop ang karakter mo, magaganda ang pagkatao mo, bubuti ang pagkatao mo. Dapat makita din po sa atin, bilang tayo ay ambassador. So, dapat suot-suot po natin yung karakter ng ating Panginoong Hesus as we share His gospel, as we share His word. Amen. So, purihin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito, Lord. Salamat po, Panginoon, for reminding us that as your ambassadors, as Christ's ambassadors, Panginoon, we should put on, Panginoon, the character of our Lord Jesus Christ para ma-attract po ang mundo sa amin, Panginoon. And that we should not focus on the worldly things, on the physical things, Panginoon, but we should focus on the inner beauty na nagmumula sa aming Panginoong Hesus Kristo, na maipakita po namin sa mundo kung ano ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa aming buhay. So, maraming salamat, Panginoon, at nawa, O Lord, tulungan mo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng karakter ng aming Panginoong Hesus upang yun po ang makita ng mundo sa amin. At dalangin namin, Panginoon, na gamitin niyo po ang bawat isa na makapagdala po ng kaluluwa sa inyo, Panginoon. According to your will and according to your way, Panginoon, hindi according to our ways. So, maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. At bless niyo po ang maghapon na ito, Panginoon. Nawa ay basbasan niyo po at pagpalain lahat ng hawakan ng aming mga kamay, Panginoon. At pakaingatan niyo po kami sa buong maghapon na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, Panginoon. At nawa sa lahat ng aming gagawin, kayo po ang patuloy na mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Yes, so salamat po mga kapatid sa pakikinig. Ingat po kayo sa maghapon. God bless you all.